Ang isang pustiso pag maluwag, magwing pipilitin kasi baka malulok mong pustiso, magbilaukan ka pa, mamamatay ka dahil sa lintik na pustisong mali ang sukat. Magkano lahat-lahat ang nabigay ninyong bayad ninyo rito sa dental clinic? 50,000 po, sir. 25,000 daw po yung taas at baba. Makailang beses kayo pabalik-balik sa clinic? For 2 months na po. Siguro more than 10 na nga po yun. Bakit hindi magawa-gawa ng tama yung pustiso? Yun na nga po ang questionable sa amin. Sabi niya po, basta daw po ilagay lang sa gum niya, baka naman daw po kumapit pa ng kumapit. Pero total po talagang hindi. As of now po kasi sir, hindi po ako pwedeng magsalita ng merito ng kaso. This is consumer complaint. I'm not interested kung ano yung process, ano ang nagawa ng DTI Region 3. Kung kayo, kilos suso, nahihiya ako sa inyo. Wala kayong karapatan manirbihan dyan, partikular ikaw. I'm serious. Huwag niyong sasabihin, take it or leave it. May dehado rito, may nabudol dito, may inabuso rito, may niloko rito. Kaya may bitag. Ang panloloko ng sinumang establishmento na hindi tama ang trabaho at serbisyo, tinutugis namin. Gusto ko humingi ng tulong sa inyo. Nagpagawa ako ng denture ng asawa ko sa My Dentist sa Marilao, Bulacan. Hindi naging maganda ang pagpoproseso nila ng prostiso niya. Noong time na yun kasi para siyang arrogant yung management ng My Dentist. Yeah, gusto ko sanang sabihin doon sa doktora na naggawa ng denture ng asawa ko na yung unang sinabi niya sana sa amin na maganda, magiging maayos ang itsura ng pustiso at ang bibig ng asawa ko. Sana panindigan niya yon. Na simulat sa pool, hindi naging maganda, maluwag ang pustiso ng asawa ko until hanggang ngayon. Sir Ben, sana hinihiling ko na yung binayad namin, hindi yung sinasabi ng MyDent, sa 50,000, 20% lang doon ang makukuha ko. Gusto ko, yung pool na binayad namin ng asawa ko na 50,000, dahil wala namang denture na magandang ginagawa, gusto ko makuha. Ben Tulfo, ma'am, sa bitag, ano? Opo. Ma'am, may dentist po ba kayong pangalan na doctor? Opo, yes po. Kaya lang po kasi wala na po kasi si Doc po. Hindi. Is he still connected with the clinic? Yes po. Okay. Member ba siya po ng Philippine Dental Association, ma'am, or PDA? O hindi lang po kami sure po. Okay. Pero may clinic po siya rin na pwedeng pumunta para magpa-examine or magpano sa dentist, ano? Pag details po kasi about po dentist po, sir, wala po kasi kaming hindi po kasi namin alam po Anong pangalan mo, miss? Diyan. Seryosohin mo itong tawag ko, si Ben Tulfo to. Mas mahalaga na makikipag-usap sa amin dito. Opo, pero kasi po sir, wala po kasi ako kahapon po nangyayari po yung kaya wala rin po ako masasabi po sa inyo. Bakit parang guilty ka masyado? Makinig ka sa sinasabi ko, mag-iiwan ako ng mensahe, huwag ka masyadong adelantado. Baka hindi nyo magugustuhan, ipinatulfo kayo, Hindi basta tulfo bitag. Madali naman bisitahin ang clinic ninyo. Alam namin sa SM Marilao. So, nakikinig ka ba? Or tumatahimik ka na ayaw mo sumagot? Balikan natin. Kailan kayo nagpagawa para sa mister mong si Helmut, kung inyong matatandaan? First po napunta namin noong pong August 29. Tapos po, yun na nga po ang naging, magiging maganda yung pustiso niya. Susukatan siya. Tapos, na nga po kami na lahat maganda nga ang gagawin din sa ngipin niya. Noong una po sabi nila yung may rubber. Ang bagong model daw po ngayon is dito sa Pilipinas may yung rubber na sinasabi. So, nag-ano po ako doon sa dentist, okay po ma'am, basta maganda po ang maging denture ng asawa ko para niya naman po sa Germany, pagkadating niya doon maging maganda, okay po dan. Kung yun po ang niyo sa amin, okay po, 25,000 daw po yung taas at baba. Kaya po, nung time din na yon, nagbigay na po agad kami ng 10,000 for first payment. So, magkano lahat-lahat ang nabigay ninyong bayad ninyo rito sa dental clinic? 50,000 po, sir. So, 50,000. Makailang beses kayo pabalik-balik sa clinic?
based on the... For 2 months na po, siguro more than 10 na nga po yun. So more than 10. Bakit hindi magawa-gawa ng tama yung pustiso ng Mr. mong si Helmut? Yun na nga po ang questionable sa amin kasi wala naman po kaming kaalam-alam dyan, Sir Ben. Dental clinic yan. May dentista bang sumukat, ginawa ng tama at sinabi mukhang malito dahil ang iyong mister nagrereklamo maluwag yung kanyang pustiso? Opo, yung doktora daw po siya, si Doktora Juliana May Gregorio. Okay. Siya po ang laging nag-ano ng ngipin ng asawa. Okay. Sumusukat at lipitin yung doktora daw po siya ng So, ngipin. anong sinasabi niya nung nilagay na yung pustiso sa mister mo at pag nagrereklamo mister mo na maluwag? Anong kanyang binibigay na dahilan? Sabi niya po, basta daw po ilagay lang sa ngipin niya, sa gum niya, baka naman daw po kumapit pa ng kumapit. Yung first time na nga po, iuwi sa bahay, 24 hours, tignan daw po, baka daw po kumapit. Pero total po talagang hindi. Doon pa lang po sa clinic nila, kitang-kita na maluwag, pero pinipilit pa rin niya pong ipauwi. Kaya lang, doon talaga pong nagkakak siya, nahuhulog na siya, tapos may gumagano po yung isang ngipin niya. Okay. So talaga sabi namin, hindi po pwedeng iuwi ito. Pero nung balikan naman po kami another day, gano'n na naman po. Kaya Okay. ginawa na as mister ko, okay, kapipilit din po namin na iuwi. Inuwi nga po ng 24 hours, pero ginawa niya na nga 3 days. Ngayon po, tumaama na sila, kumusta na po ang ngipin ni sir? Sabi po nila sa message ng mother ko, sabi maluwag talaga, hindi pwede kasi Okay. ang laki-laki, Okay. nahuhulog talaga. Kumusta ba ngayon ang mister mo? May pustiso ba siya ngayon o wala? Opo, meron po siya yung talagang postisyon niya noon matagal pa nga. So, yung dating galing sa Germany yan. Yung gawan Opo. Germany. In November 24, pinuntahan ng Bitagan Business Permit and Licensing Office ng BPLO ng Marilao, Bulacan upang ipresenta ang reklamo ng mag-asawa. Papunta po yan ang aming mga investigators. Sila po ay dermeretso po sa BPLO ng Marilao, Bulacan. At dito naman ay humarap po sa kanila yung Business Permit and Licensing Office ng Marilao, Bulacan para dito presenta rin po natin pati yung ito po yung mag-asawang nagrareklamo, humarap sa bitag. Kwento ng mag-asawang ang pambabastos, pagpawalang bahala, pagbabaliwala sa kanila at pabayan ng dentist. Ito ho'y dental clinic. Kasama ang BPLO Marilao, Bulacan na pinuntahan ngayon ng bitag ang My Dentist Clinic upang makuha ang kanilang panig. Medyo maingat po kami dahil sa loob po sila ng mall at ayaw po namin gumawa ng eksena, kaya ayan po. Subalit tumanggi, tanging receptionist lang ang nakausap ng bitag. Ayon sa receptionist, abogado na lang daw nila ang haharap ng ay pulpul pala mga ito eh. Abogado. Anong kinalaman ng abogado ninyo sa pustisong maluwag? Ayon naman kay John Chris Dizon, DTI Bulacan, nasa adjudication process ang kaso. Hindi raw nila hawak ang kaso dahil inakyat na sa regional office ng DTI Region 3 sa Central Luzon. I'd like you to listen carefully. Listen good, DTI. Hindi kami nagdudunong-dunungan pero ang trabaho ng Department of Trade and Industry, Consumer Division, Complaint Division, ay pakinggan na maiging reklamo dahil ang inareklamo ay klinika. At syempre sa clinic na yan, hindi pwede maging dental clinic kung walang dentista. Ang problema mga bossing, ako'y magsasabi, kayo sa Philippine Dental Association, makinig ka, ang yayabang ninyo. Sa halip alamin ninyo muna kung ano ang problema, tumatanggi kayo. Dapat kinuha niyo yung proseso muna kung ano ang reklamo. Bagkos, ayaw niyo pakinggan. So kasama kayo doon sa sinasabing pagpapahirap. Sino mag-aakala? Ang ganda ng presentasyon ninyo, pero ang pustiso kung saan-saan niyo siguro pinagagawas, tabi-tabi sa ilalim ng puno ng mangga. Kukuha tayo ng update kay Mr. John Chris Dizon, officer ho siya dito sa DTI, nasa linyang telepono. Mr. Dizon, ano na po ang update nitong pustisong ng mag-asawang German na si Mr. Helmut Papper? Dito po sa inilapit na 10 beses pabalik-balik sa klinika, walang ginawa, bagkos pinagpipilitan niya maluwag na pustiso, uwi sa bahay, baka sumikit. Yes, ano sir. to, parang baka umurong. Yes, sir. Maluwag talaga. Pinagpipilitan daw umano ng dentista na dalhin sa bahay, baka siguro ang gusto sabihin ng dentista, isukat mo lang. Ibabad mo lang sa tubig, luluwag pa yan. O parang ganun ang dating. Sir, they're not listening. May lisensyang binibigay ang BPLO sa ilalim ng DILG. Ang anumang establishmentong pangnegosyo, ang katumbas ng sinasabing lisensya, business permit, ay pananagutan at yung sinasabing good standing to the community and you take care of your own client or patients.
Ito po yung gusto naming sabihin, sir. Senior citizen na po, pabalik-balik 10 times. And the same excuse. Wala pong nagawa. So, nagpabitag na po sila, lumapit na po sa amin. We understand po yung concern. When it comes to the receiving of the complaint po natin, as per verification po of the status of the case, dated po ito sir no ng December 12, 2023 which is yesterday. Naka-receive na rin po ako ng email from yung sa kasama po nila Mr. and Mrs. Papert. And now po as confirmed po with the regional office po ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Division, na-receive na po nila yung complaint kaagad. And then po ito po ay nasa adjudication officer na po natin. Ngayon sir, si adjudication officer po, magbibigay po siya ng updates sa both parties. Ayan, as of now po kasi sir, hindi po ako pwedeng magsalita ng merito ng kaso. We're talking about the concern ng consumer. Yes sir, yes. DTI was established, meron kayong consumer division. Yes, So sir, do yes. not act like parang nasa hukuman tayo, mga merito. This is consumer complaint. Yes sir, ayan. I know exactly kung ano ang function ninyo, trabaho ninyo. I'm not interested kung ano yung process, kung saan na ang reklamo, ano ang nagawa ng DTI Region 3. Give me an answer. Sir, ngayon po kasi nasa adjudication office. I understand. The last week, you told me that. Give me the name of the adjudication officer. I talked to you the last time. I've given you a chance na dalhin to sa adjudication officer ninyo. Dalhin to sa regional head ninyo. Yes sir, yes Do sir. you understand? Yes sir. Huwag niyong gagawin dyan sa Region 3. Saan bang opisina yun? Sa San Fernando? Yes sir. Do you want me to go sa San Fernando? Baka para magtatalunan sila ng parang daga, nakikita ng pusa. I'm serious. Etong ginagawa natin, public service, Yes sir. Kami hindi ka magamit ng pondo ng nikusing galing sa gobyerno. You are serving public offices, public trust, Department of Trade and Industry. Alam ko na sa adjudication committee, but sitting too long. Tumulong ang bilis ng parang kidlat na kumilos ang BPLO. Nagbigay ng respeto at kortesiya ang BPLO. Yes sir. Para ipasa sa inyo, para mabilisan. I'm not impressed in how you guys do your job. You tell me exactly, how do you do your job? Sinong nasa itaas mo, bossing? Sinong in charge sa inyo sa DTI? Sinong boss mo? Director Brigida Pili, sir. Huling pag-uusap natin, December 6, John Chris. Yes sir. It's recorded. So ngayon, what have you done? Nagsabi ako sa iyo, tumawag ako sa iyo para iparating sa regional director mo. Nakaabot ba sa regional director mo to? Sir, we follow the procedure. Nakaabot ma sa regional director mo. I don't give a BS doon sa sinasabing procedure. Mukhang wala kang ginawa dyan. I think you need to give me somebody else na para pagbilinan ko. It's not that I don't trust you. I gave you a chance na para makakuha to. Nag-aantay yung mag-asawa. Nasa ere tayo. It's not good. Please Yes, sir, work with me. Now give me a supervisor. Okay, sir. Naka-field po, sir, ang supervisor. Then who's the next in charge? You have a cell phone and supervisor mo? Actually, sir, we are not allowed, sir, to... No. Do not do this. I'm not trying to disrespect you. I'll give you the courtesy and respect. Although medyo I'm a little bit more pissed off. Siguro naman kahit sino. You didn't take me seriously the last time. Sir, Sino ang nasa opisina nyo ngayon other than yourself? Okay, Sir Ben, with all due respect, sir, no, pasensya na, sir. But the procedure po kasi talaga natin, No, sir. I'm not after the procedure. I need somebody else. Hindi mahalaga ang procedure nyo. Public service kayo dyan eh. Gobyerno kayo. Huwag mo akong pasikatan. Pagsilbihan niyo yung taong bayan, partikular dito sa mga reklamo na mga mamimili or itong mga kliyente ng anumang establishmento, baka nagkukulang ka lang habang tumatagal na-expose ka. Hindi ko trabaho, pahiya ka. Ipinakikita ko lang para baguhin niyo yung sistema at proseso ninyo dyan sa DTI. Nakalagay pa rito, public officer, servant officer. What have you served kung officer ka? Sir, May mga kasama ka ba sa office, yes or no? Sir, ako lang po ngayon, sir. Ikaw lang. Sir. Ito yung nakatape. At the same time, dahil nakatape to, nakalive tayo. Yes, sir. Mapapanood pa to. Hindi magugustuhan ng boss mo to. Baka pumasyal ako dyan bukas. Wala akong pakialam. May proseso kayo. Magantay tayo rito, pero you're stalling. Alam mo, kung sa ibang forum ka lang, baka may isang utol ako rito, bakit kinain ka na ron? Hindi na ako nagbabanggit. Pero sinasabi ko sa iyo, yung sa akin, public service to. Mapapahiya ang opisina mo. Makakagalitan ka. Unless kung kapareho mo rin yung boss mo, do not tell me about confidentiality because there's nothing confidential about it. Either nagpapalusot ka lang.
Mas magandang nakikita ng publiko ang kalidad ng serbisyong iginugugol ninyo sa taong bayan. Iba ang ipabitag mo. Sabihin mo sa inyong adjudication department, bilis-bilisan, huwag kilos suso, kilos pagong. Buisit ako, dahil di ako nagsisino, dahil binigyan kita ng pagkakataon, nakikinig sa atin itong mga nagko-complain. Are you listening, John? Yes, sir. Yes, sir. Makinig ka. Matanda na to. Bigyan natin sila ng kunting katahimikan. Huwag natin bigyan ng perwisyo sa pamamagitan nitong lintek na serbisyo ng klinika. Kung kayo, kilos suso, nahihiya ako sa inyo. Wala kayong karapatan manilbihan dyan. Partikular, ikaw. Ngayon, mahiya-hiya ka sa balat mo kasi ako, diretso na ako sa iyo. Ipaabot mo to pati doon sa bisor mo. Bilis-bilisan lang. Pakinggan mo. Merong ditong nangyaring update. Ano yung update na ibinigay mo sa akin at sasabihin ko sa iyo na hindi pa natin pag-uusapan? Ano ang ino-offer ng dental clinic? Can you run it down to me again? Hindi mo na kabisado? Sir, I'm so sorry, sir. So, hindi mo kabisado kung ano yung update nito? So, wala kang alam. Makinig ka para marinig mo. Ano ang ino-offer base doon ng My Clinic doon sa paghaharap ninyo sa DTI, Veronica? Noong December 5 po, ang sabi nila, yun na po yung huling update. First po na dapat 45,000 po ang usapan plus yung materials na 5,000. Kaya pumayag na ako. Well, hindi ko naman po talaga gusto sana, pero dahil lang tayo gusto ko din matapos na, kaya pumayag na ako sa 45. Noong December 5, ito na nga po yung pinaka-update. Nasabi nila 25,000 pesos, babalik. Plus yung mold daw po sa itaas, ibabalik. At saka yung sa ibaba na ngipin ng asawa kong maluwag din, ibabalik. Pero yung kung nasa itaas daw na mold, ipagawa na lang namin sa iba. Sa 25,000 lang ibabalik, pero yung another 25,000 ay bayad doon sa pustisong walang katorya-torya. Tama? Oo. Opo. Dapat total refund yan. Kasi isauli nyo yung dating pustiso, ibalik na lang yung pera sa inyo. Tama? Ibibigay po sa amin ng 25,000. Tapos kasama po doon yung mold sa itaas, pustiso sa ibabang lumaluwag din, tapos ipagawa daw po namin sa iba yung nasa itaas. Okay, ipapagawa ninyo sa iba yung pustisong mali na ginawa nila. Opo. So, yung maling pustiso na ginawa nila, ipagawa nyo lang sa iba. Opo, yun ang offer nila sa amin itong huli. Anong sinabi ng DTI? Anong sinabi ng nag-adjudicate sa inyo? Yun na nga po, mag-ano daw po nga ng yung parang papel na ipapadala sa amin for yung parang kaso na nga po, na iaano namin ng my dentist. Okay, so magsasampa kayo ng kaso laban sa dentist. O nakikinig ka ba, John Dizon? Alam ko nakikinig ka pa. I want you to listen carefully. Naintindihan mo. Ang gusto lang ngayon nito, kung nakikinig ngayon sa DTI sa atin, pati tanggapan niya sa Region 3, huwag niyo sasabihin, take it or leave it. Ipanguya ko sa inyong lumang pustiso na yun, kung sino man kayo, hindi niyo pwedeng sabihin, take it or leave it. May dehado rito, may nabudol dito, may inabuso rito, may niloko rito. Kaya may bitag. Ang panloloko ng sinumang establishmento na hindi tama ang trabaho at serbisyo, tinutugis namin. Kung ang pagkakamali ng isang establishmento, klinika man yan or dentista man yan, may pananagutan yan. Pwede mag-file ng negligence sa case. In this case, hindi ginawa ng DTI yung tama. Kung kayo nakikinig sa DTI, listen carefully. You did not do your job well. Now, let me tell you this. We want full refund kasi walang ginawang postiso. Yung dating postiso mali, isinauli na. Nakakabuisit. Paskong Pasko, malapit na. So anyway, ito po, abangan niyo po ito, kasi kami tinututukan po namin. Nakipag-ugnayan ng bitag sa Philippine Dental Association hinggil sa idinulog na sumbong na mag-asawang Rappert. Ayon sa Presidente ng PDA, si Dr. Emmanuel Centeno, the client should file a complaint to Philippine Dental Association. There you go! Matagal na namin sinasabi yan eh. It's normal process wherein the PDA try to mediate both parties. You never did. Philippine Dental Association, you never did mediate. I called you guys. You want more details about this? We gave you the details and we're not interested because gusto ninyo what mediation dinala na namin sa DTI. So if there's anything to learn in this the next time, well, kung member ng PDA yung dentista, make sure na you call the clinic and first ask the dentist and call us back. And then that's when you try doing the settlement. Hindi yung marami kayong sinasabi. Ngayon, sinasabi, it's normal process where the PDA try to mediate. You never did.
both parties to address the concern of the complainant and call the dentist to his or her statement. Sana ginawa niyo to. Bakit niyo sinasabi ngayon? Ako mismo kausap niyo. But it is the responsibility of the dentist, there you go, to restore the function and the aesthetics as written in Republic Act 9484. The client pays for services, so the dentist should do the procedure. Kung ganyan lang ang sinabi niyo sa umpisa, di katuwang namin kayo. Ngayon, PDA, napapahiya ba kayo? It's not yet too late. It's not yet too late. Now, you're trying to be on the side ng complainant. So, hindi pa ho tapos to. Sana po, nanonood po kayo dito sa parting to. Lahat po ng mga nagpapagawa sa dentista, may pananagutan po ang isang dentista o ang manggagamot. May ethics pong sinusunod. Ayun lang po gusto namin sabihin. Sundin nyo. At dito sa mag-asawa, kami pa nagpapasalamat sa inyo. Hindi pa tapos to. Pakisabi kay Helmut. Tututukan namin to and make sure that you get justice. At dito sa parting to, walang anuman. Alright, sige. At isang pambansang sumbungan, yung tulong at serbisyo. Hindi po kami taong gobyerno, non-government organization po kami doing our public service. May tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Hindi po kami nagbibiro. Matakot kayo pag may ginawa kayong mali. Tatak, hashtag, ipabitag mo.